So yan no, so kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga ka-Streetwise, nagsalita na po itong Kingdom of Kibuloy at saka itong SMNI na hindi na raw po sila sasali sa mga rally ng hakbang ng maisog. Okay. So ibig sabihin nun mga kababayan, matagal na po tayong niloloko ng mga baka ng inang mga to. Kasi ang sabi kasi nila, ito yung narrative ng ng hakbang ng maisog eh. Hindi daw po sila parte ng kahit anong organisasyon. Sila daw po ay independent. So, kumbaga, ini-invite lang daw nila si Duterte para sa mga speech. At itong hakbang ng maisog daw po ay under by TAPS, TAPS. Pero mga kababayan, malinaw dito mga ka-street race no, na yung pondo ng hakbang ng maisog, ang isa po talaga sa mga gumagastos dito ay yung KOJC. So pag-usapan natin yan no, para syempre meron tayong mga ebidensya dito. Okay? So ngayon, basahin natin tong sinabi ng SMNI tsaka ng Kingdom of Kibuloy. So sabi dito no, notice of KOJC's non-participation in maisog rallies. So malinaw na no, hindi na po sila sasali sa mga maisog rally. Samantalang sila nga nagpopondo niyan eh. Sabi dito due to the many constraints, the Kingdom of Jesus Christ is no longer able to participate in any maisog rallies. KOJC ministry work in evangelism, which was neglected for a while, is now KOJC topmost priority and concern. Thank you for your kind and understanding. May the Almighty Father bless us all. So, ang may sulat nito si Marlon Acobo. So, ngayon sabi dito ng KOJC, no, malinaw naman, di ba? Sabi ng KOJC na ang pinaka main purpose talaga ng kanilang religion ay evangelism. So, kumbaga, mas nag-focus sila sa mga rally imbis na po ng evangelism. Ewan ko lang, no? Alam niyo ba ibig sabihin ng evangelism? Yung evangelism, mga kababayan, in layman's term, is recruitment. So, parang nagre-recruit ka ng mga bagong miyembro. Well, ito yung tamang panahon para mag-recruit kayo kung kailan po nakakulong yung si Kibuloy. Ewan ko lang, no? I just don't really get the point, no? Magfo-focus kayo sa evangelism, magfo-focus kayo sa recruitment habang nakakulong yung pastor ninyo dahil sa panggagahasa ng mga bata. Sa tingin nyo ba mayroon kayong marirecruit? Sa tingin nyo ba mayroon kayong may-evangelize? ewan ko lang. Pero, so ngayon mga kababayan, malinaw mga ka-streetways na sinabi nila na nakalimutan na raw po nila or kumbaga isang tabi daw nila yung evangelism na main purpose nga po ng simbahan nila dito po sa maisog. So ngayon, babalik daw po sila sa evangelism. Ayan ang sabi ng Kingdom of Kibuloy. Pero mga ka-streetwise, ang totoo nun, wala na po silang pondo. Ang totoo nun, wala na po silang pondo. So paano ko nasabi mga kababayan? Ayan no, Inquirer.net. So last week lang na balita to no. Freeze on Kibuloy assets extended to February 2025, di ba? So Manila, Philippines, the Court of Appeals has extended the freeze order on the bank accounts. Tandaan nyo, bank accounts, real estate, properties, other assets, tapos registered in the name of fugitive televangelist Apollo Kibuloy and his Kingdom of Jesus Christ KOJC, di ba? Teka lang. The Anti-Money Laundering Council confirmed on Thursday that the freeze order has been extended until February 6, 2025. So ngayon, malinaw dito mga kababayan no, na real estate. Diba? Real estate, bank accounts, properties, and other registered in the name of fugitive televangelist Pastor Apollo Kibuloy. So kasama po dito yung SMNI. So walang galawan ng asset. Isipin nyo yan mga kababayan. So, ngayon, kita nyo, di ba, obvious naman yung dahilan kung bakit hindi na kayo kasasali sa hakbang ng maisog, nang bobola pa kayo. Ang totoong reason kung bakit hindi na po kayo kasali sa hakbang ng maisog, hindi na kayo sumali sa hakbang ng maisog kasi wala na kayong pondo. Hindi dahil sa gusto nyo bumalik sa pag-evangelize, ang totoo niyan, yung mga pondo ninyo naka-freeze. Kasi mga ka-streetwise, no, alam nyo ba kung anong nakakagulat dito mga kababayan? Isipin nyo 100
lang. Parang ganyan lang naglalaro yung miyembro ni Kibuloy eh. Kasi sabi ni Kibuloy, sabi ng mga miyembro ni Kibuloy, 8 million daw sila, 6 million daw po sila. So, ibig sabihin, mas marami pa kayo sa Iglesia ni Cristo. Pero mga kababayan, yung Iglesia ni Cristo po, nagkalat po sa buong Pilipinas. Mayroon tayong kapitbahay ng Iglesia ni Cristo, may kapila ng Iglesia ni Cristo sa mga lugar natin, pero yung Kingdom of Kibuloy, wala namang ganun. So ako naniniwala ko more or less nasa 100,000 lang po yung miyembro ni Kibuloy at malamang nabawasan pa yan. Kasi nga, di ba, nakakulong na. So isipin nyo yan, no? Sa 100,000 po na miyembro ni Kibuloy, kahit pagsama-samahin mo yung donasyon at saka yung mga napanlimos, saka yung napambenta ng ballpen at saka ng mga kakanin, hindi mo kayang bumili ng isang jet plane, ng isang eroplano, ng isang helicopter. Hindi makakapagpagawa ng hangar. Hindi makakapagpagawa ng 30 hectare na tinatawag niyang kingdom, di ba? Hindi kahit anong mathematics yung gawin mo dito, hindi kaya eh. So ngayon, ibig po na 20 days lang po, dapat 20 days lang yan eh. 20 days lang dapat naka-freeze yung mga asset ni Kibuloy. Yun nga lang, may nakita talaga silang connection na questionable. Kaya, pag-aaralan pa nila to, imbestigahan pa nila to, kaya walang galawan ng asset. So, ngayon sa February ito, hanggang February, yung pag-freeze nga pa ng asset ni Kibuloy. So, ayun nga yung point mga kababayan. Di ba? Ang pinaka-reason kung bakit hindi na po sumasali or hindi nasasali ang KOJC at yung SMNI sa Maisog Rally, dahil wala na kayong pondo. Nakaipit na. Di ba? So, ang question din dito mga kababayan, no, saan galing yung yaman ni Kibuloy? Kung hindi kaya itong ibigay ng mga miyembro niya. So, malaki po yung paniniwala ko dito na ito ay posibleng dito po tinago ni Duterte yung mga asset niya, yung mga ninakaw niya kasi hindi naman po taxable itong religion sa Pilipinas. So ngayon mga kababayan, ang point ko dito, ang daming naniwala sa hakbang na maisog. Ang daming naniwala sa ideology ng hakbang na maisog. Tapos ngayon iiwanan ninyo yung mga taong niloko ninyo, di ba? Yung pinangakuan ninyo na kung ano-ano, yung sinabi ninyo tuloy-tuloy ang laban. Di ba ang laban ninyo, sabi niyo hanggang katapusan. Ba't iniwan nyo ngayon? So, paano ngayon yung mga taong niloko nyo? Yung mga taong napaniwala ninyo? Yung mga taong umasa sa inyo? So, paano yun? Well, wala naman akong pakialam dyan. Pero dyan natin makikita mga streetwise, no? Na kailangan po natin gamitin ng utak natin sa mga taong kinakampihan natin. Pagkakakampi sa isang mga masasag sa grupo ng mga Duterte. Ngayon, ang tanong ngayon natin dito. Ang tanong ngayon natin dito. Itong mga binayaran ng mga vlogger ngayon sa SMNI, magpapatuloy ba kayo dyan? Magpapatuloy ba kayong magpapagamit? Actually, gamitan lang naman kayo eh. Di ba ginagamit kayo ng Kingdom ni Kibuloy, ng SMNI? Ginagamit nyo rin sila kasi binabayaran kayo. So ngayon, magpapatuloy pa ba kayo? Wala na pambayad si Kibuloy? Okay, di ba? So ngayon mga kababayan, alam naman po natin na talagang matindi po yung naging impact kahit papano. Pero they failed. Naging matindi po yung impact kahit papaano pero failed po sila ngayon. Itong Maisog Rally mga kababayan. So, alam naman po natin sa Maisog Rally po lumabas itong peking video po ni PBBM. Peke po yan. Sa Maisog sa Maisog California nilabas yan yung peking video ni PBBM na gumagamit po ng cocaine. Na peke naman. Hanggang ngayon pinaniniwalaan pa rin ng mga DDS. Tapos mga kababayan, hinahanap ko kung kailan ba sila nagkaroon ng Maisog Rally. Ang nakita ko lang nung August sa Canada. Ito August 16. So matagal na, no? Kasi dati every month meron talaga, di ba? So ngayon makakatapusan na, wala pa rin silang Maisog Rally sa Pilipinas, ha? Sa Pilipinas, samantalang dati almost every month meron silang Maisog Rally. So yung huling Maisog Rally po nila, ang base sa nakita ko, August 16. August, September, so isang buwan na mahigit sa Canada pa. Tapos yung Maisog Rally po nila, dito sa Pilipinas, yung huling-huli, July 21 pa. Diba? Dito natin makikita na talagang hindi po talaga effective itong Maisog Rally kasi kaya nga kayo nagrarally para magparami kayo. Pero ang problema ninyo, ang huli ninyong Maisog Rally, wala pa kayong 1,000. Diyan, no, sa Liwasang Bonifacio na lang kayo eh. Dati, kumbaga dati, nasa isang open field kayo,
Yung huli ninyong may isog rally, nasa Liwasang Bonifacio na lang kayo, na ang kaya lang naman accommodate nito na tao, I think is just 1,200 lang ata yung maximum nito eh. Yung maisog na yan, yung lugar po dyan sa Liwasang Bonifacio, hanggang 1,200 lang po ata yung maximum na taong kayang i-occupy po ng ng yan yung Liwasang Bonifacio na yan. So wala pa kayong 1,000 dito. Tapos mga kababayan, no, ang pinakamalupit nyong effort, kasi nire-review ko eh. Yung pinakamalupit na effort ng Maisog Rally is yung huling-huli sa Pampanga. Ayan, no, sa Pampanga. So, saan ba to? Santo Domingo, no? O, yan. Freedom Park, Freedom Concert and Peace Rally. Angeles pala, Angeles City. So, noong June 17. So, ibig sabihin, noong June, July, August, September, 3 buwan na. 3 buwan na kayong walang Maisog Rally dito sa Pilipinas. Tapos, mga kababayan, ibig na parami kayo, pakunti kayo na pakunti. Kasi ito, basketball court yan, no? Tingnan nyo, basketball court yan, eh. Oh, basketball court na nga lang, hindi nyo pa mapuno. Samantalang nung una, di ba, nung sa Davao City, medyo marami-rami kayo nun. Sa 10,000 ata kayo nun. O, di ba? Tapos ngayon, ang huli ninyong Maisog Rally dito sa Pilipinas, basketball court, hindi nyo pa mapuno. Siguro mga 1,500 o 2,000 na lang siguro to, di ba? So, kaya nahihirapan ngayon itong Maisog na to na i-sustain kasi wala naman sila mapapala dyan. Isipin mo nagbabayad ka ng banda, nagbabayad ka ng venue, nagbabayad ka ng sound system, nagbabayad ka ng camera, nagbabayad ka ng ilaw, nagbabayad ka ng kuryente. Tapos, wala rin nangyayari. Oh, ayan na sinasabi ko sa inyo eh. Minsan kasi mga kababayan, actually, to be honest, naano ako niyan eh, nung nagkakagulo dati yung mga vlogger, na-recruit ako ng mga yan, ng mga DDS na yan. Kung hindi ko lang talaga ginamit yung utak ko, malamang nasa kabila ako ngayon. Yung nga lang ginamit yung utak ko eh. Ni-recruit ako niyan. Ni-recruit ako dati niyan ng mga DDS na yan para maging vlogger ni Duterte. Magsisimula kay Aimee, tapos totoo yan magsisimula kay Aimee, tapos kay Duterte. Hanggang ngayon, andyan pa rin sila. Andyan pa rin sila Joey. O, di ba? Kay Aimee yan eh. O, dapat kasama nila ako dati. Nung nire-recruit ako, sabi ko, hindi muna. Wag muna. Pag-isipan ko muna. So, buti na lang, ginamit yung utak ko. Kung ginamit yung utak ko, tsaka kung inisip ko yung sarili ko, kasi ako naniniwala ko may bayad yun. Naniniwala ko may bayad yun. Kung hindi ko ginamit yung utak ko, at naging makasarili ako, malamang kasama ako dun sa mga DDS na kinakasaran ng mga viewer ko ngayon. Pero yun na lang, di ba? Alam niyo naman. Oh. Walang bayad-bayad dito. Okay na ako sa revenue sa YouTube. Okay na ako dito. At saka kung nanonood po kayo sa akin, okay na ako dyan. O, di ba? So, yun mga ka-streetwise, no? So, kayo po, pumasabi nyo nga po dito sa pag-alis po ng KOJC tsaka ng SMNI dito po sa Akbang na Maisog. So, ibig sabihin ng mga kababayan, kapag meron ng Maisog Rally, ewan ko lang kung magpapatuloy pa sila kasi wala nang pondo eh. Bali kung magkakaroon pa ng Maisog Rally, wala nang televise. Wala nang televise. Di ba? Wala nang SMNI eh. So magtsatsaga na lang kayo sa mga vlogger, di ba? So yun mga kababayan, no? So kayo po masabi nyo nga po dito sa content natin. So comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre po dyan po sa Team Replays, syempre pa-like, pa-subscribe, dan kung di naman kalabisan, pwede nyo naman i-share tong video po na to. So thank you mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod na video. Salamat. Thank you.